Ito ang Marcos Twin Mansion. Itinayo ito noong 1979 bilang silver anniversary gift ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kay Imelda. Ang kambal na mansyon na to ay sumisimbolo sa law. Ngunit matapos ang EDSA Revolution noong 1986, kinumpiska ito ng gobyerno at tuluyan ng iniwan sa limot. Sa paglipas ng panahon, nilamon ng kalikasan ng mansyon at nabalot ng misteryo. Sinasabi ng mga residente at bumibisita rito na may mga naririnig silang misteryosong mga yabag, kalabog, at anino sa loob ng mansion. At ang pinakatanyag na kwento ay mayroong white lady na papakita rito at mga multo ng dating mga gwardya na tila nagbabantay pa rin sa bakanting ari-arian hanggang ngayon. Sa gitna ng gabi, naranasan niyo na bang mag-explore ng mag-isa sa dalawang dambuhalang mansyon kung kailan ang bawat sulok ay tila may binubulong at ang bawat kalabog ay may nagpaparamdam na hindi ka talaga nag-iisa. Sira na yung ibang bahagi ng kisame rito sa silong ng mansyon na to. Ito ang unang silid na pinasok ko. Wala na masyadong laman ang loob nito, Ito parang maliban sa kwarto. wheelchair, round table, at sira na rin Sira ang na rin kisame yung nito. kisame ng kwarto na to. At mayroon pang wheelchair dito, hindi na ginagamit. At mayroon ding round table na sira na. At sunod kong pinuntahan ang loob ng banyo. Ano kayang mayroon dito? Pero sa halip na banyo, nagbistula itong bodega ng mga sirang gamit. Mga nakatambak na. Parang CR yata to. Dito rin sa kabila, CR rin to. Nakatambak dito yung mga gulong at mga gamit sa motor, mga bangko at mga basura. Nakatambak dito. Lumabas na ako sa silid na to at ang sunod kong pinuntahan ang ibaba ng mansion. Ito yung ibaba ng mansion. Dito nagtitipon-tipon ng mga VIP, mga kilalang personalidad at mga banyagang panauhin. Ngayon isipin mo, ang dating maingay at puno CR. ng tugtugan at bulwagan. Ngayon, naging abandonadong Wala tagpuan na na din lang ito siguro dun sa ng mga kabila. elemento sa dilim. Akitin natin yung Paakyat na ako ngayon sa ikalawang itaas. palapag ng mansion. At sa pag-akyat ko, may umagaw sa aking atensyon. Ang green Tingnan carpet. niyo yung nyo. Nung aktibo pa ang Kulay mansyong green. ito, ang berdeng carpet na to, Ayun, ang hudyat na papasok ka sa pribadong parte ng pamilya. Isipin nyo, siguro ang hindi dating napapalitan to. tinatabakan ng mga pinakapangyarihang tao sa bansa. Ngayon, Ano kaya ibig ganito sabihin na ng ang itsura. kulay green na flower mat? Yan, nandito na tayo sa Dito sa itaas. pangalawang palapag, ito ang tinatawag nilang private quarter or mismong family wing ng mga Marcos. At dito matatagpuan ang kanilang mga pribadong kwarto na pinagdurugtong ng isang malaking tulay. At sa bahaging ito at sa kabilang mansion ay mararamdaman mo ang pinakamalamig na ihip ng hangin. At dito rin madalas Ito yung makita itaas ng ang mga mansion. aninong tila naglalakad at nagbabantay pa rin sa mga iniwang kwarto. Malamig sa pakiramdam yung nararamdaman ko rito. Yung kisame
Parang masisira na. May mga upuan pa rito. Ayan. At sa taas na to, meron ako nakitang 2 kwarto. Oh, sarap At na. pagpasok ko sa unang Ang kwarto, lamig. ito ang tumambad sa akin. Mayroong kwarto rito. May mga lumang upuan na nakatambak sa gilid. At sa dulo, tumambad sa akin ng napakalaking banyo. Nakakalungkot isipin dahil nandito pa ang bathtub, inidoro at ang lababo. Wow. Mga gamit na saksi sa karangyaan. Ngayon, iniwan na lang na nabubulok Mayroong sa banyo dilim. rito. Pero sira na yung kisame nito. At paglabas ko ng banyo, Ano to? sumalubong sa akin ang napakalaki at napakataas na kabinet. Ito yung lagayan ng damit. Ang laki ng kabinet na to. Napakataas nito at bakas ang karangyaan ng nakaraan. Ito yung matibay na upuan. Ito yung ginagawang baston, yung kahoy na to. Ang sunod ko naman na pinuntahan, ang kabilang kwarto. Puntahan na naman natin yung isang kwarto. Pagpasok ko sa loob, walang kalaman-laman ng buong silid. Puro espasyo na nilamon na ng dilim. Tulad ng unang kwarto, Kanino kaya mayroon din kwarto? dito napakalaki at napakataas na kabinet. Meron ditong cabinet, mga drawer, ayan. Ano yan, sapin ng kama. Ito lagayan din to ng damit. Tingnan nyo yung bintana nila, ang lalaki. Yung kwarto na to mayroong 2 bintana. Isa rito at sa doon. Ito, ano kaya meron dito? Sinilip ko ang loob ng banyo. Ay, banyo rin pala ito. Nandito pa rin ang bathtub, inidoro at Bathtub lababo. din, Pero iba na itsura nito ngayon. Naninilaw na sa Lababo. dumi at Lababo. puno na ng alikabok. Sira na yung kabilang bintana. Ito siguro, ano to, shower. Ang laki ng banyo nila. Ang kisame nitong Ng kwarto ilaw. ay mayroon na rin mancha dahil sa tulo ng tubig mula sa itaas. Ang kisame rito, unti-unti na rin nabubulok. Pagkatapos ko dito, sunod ko naman pinuntahan ang balkonahe nitong mansion. At paglabas ng paglabas ko, sinalubong agad ako ng napakalamig na Ito ihip yung ng hangin. terrace. Grabe. Ang lamig ng hangin dito. Grabe, ang lamig ng hangin dito. Ang sarap tumambay rito paggabi. Mula sa balkonahe, lumipat ako papunta sa kabilang mansion.
Bago ako makarating sa kabilang mansion, dadaan muna ako sa tulay na to na nagdudugtong sa dalawang mansion. Dito na tayo sa kabilang mansion. Nakarating ako sa kabilang mansion at pagpasok ko sa loob nito, pumasok ako sa pangalawang pintuan Ano kaya? at pagpasok ko doon, dire-diretso na akong bumaba sa paikot na hagdanan. Uy, may underground dito. Baba tayo. Ano kaya mayroon dito? At pagbaba ko ng hagdan, isang silid na madidilim ang pader at puting kisame ang tumambad sa akin. Sa loob ng silid na to, makikita pa ang mga lumang kasangkapan tulad ng sopa, lamisa at mga litrato. At ang sunod kong pinuntahan, ang silong nitong mansion. At pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng mga dumbuhan ng puting arko at napakalawak na espasyo. Ito. May mga flower base dito. Gawa sa mga shell. Ito yung silong ng kabilang mansion. Pareho rin dun sa kabila. Habang naglilibot ako, tumambad sa akin ang antigong hagdan ng mansion. Merong hagdanan dito. Pero bago ako umakyat ng hagdan, Akit sa itaas. pinuntahan ko muna ang isang silid dito sa ibaba. Teka lang, bakit bukas? At pagpasok ko sa loob, ito may ang kwarto tumambad pa rito. sa akin. Nandito pa ang mga lumang gamit tulad ng sopa, upuan at kabinet, at lagayan ng mga libro. Mga pinaglalagay rito. Andito yung lumang sopa, mga bangko, yan. Antigo yung hagdanan na to. Napakadilim sa baba. Nakakatakot dito. Pag-akyat ko, tumambad sa akin ang lumang chandelier Sira. na matatag pa rin Ayun, nakasabit sa lumang itaas sandalye ng daw, pisngi. Ayun. Nagbagsakan na pala yung mga kahoy sa taas. Ayun. Medyo nakakakaba maglakad sa parting Kinain ito na ng mga anay. kasi mapapansin nyo, nagkalaglagan na rin sa sahig ang mga naglalakihang bahagi ng kisame. At itong taas ng mansion, ang tawag dito ay living area. Napakaganda siguro nito nung araw. Pero ngayon ay nilamon na ito ng kalumaan at guho. Ang kapal ng pintuan. Uy, Lumabas na ako ng living area. At paglabas ko, meron akong nakitang isang kwarto. grabe. Ito. At pagpasok ko sa loob, tumambad sa akin ang napakagandang kabinet. Meron din kabinet dito. Gaya ng damit. At isang lumang Bago. banyo. Dito pa yung mga litrato.
at mga picture frame na nagkapatong-patong Drawer. at mga drawer at Laki isang naman. malaking salamin na binalot na ng mga alikabok. Ano to? Kwarto to? At sa loob ng kwarto, nakatambak dito ang mga lumang gamit at isang sirang Meron kama. pang kama dyan, no? Sira na. Paglabas ko ng kwartong to, bumungad sa akin ang napakahabang balkonahe. Sa labas ng kwarto na to, isang balkonahe. Ang lamig. Mula dito sa pwesto ko, kitang-kita at matatanaw mo ang mga ilaw sa malayo. Tapos makikita mo yung yung mga bahay dun sa dulo, yun. Diba? Kitang-kita nyo. Masarap ang simoy ng hangin dito, Ang sarap tumambay rito. pero ramdam mo pa rin ang natural na kaba Presko. pag lumingon ka sa madidilim na bahagi ng mansyong to. Habang naglalakad ako sa mahabang balkonahe, may nadaanan akong isang Ano kwarto to? na biglang Kwarto nagpatindig rin to. ng balahibo ko. Tapos, uy, yung mga bintana nakatakip ng kortina. Ayan, oh. Parang kwarto ng haunted house. Tapos, ito, banyo rin. Ayan. Puro magkakapare yung mga banyo. Mayroon din design na may naramdaman Dahil sa ako bigat ng rito. naramdaman ko, nagdapag ako ng EMF sa sahig ng Wait kwarto lang. para ma-check kung may Try active na natin. enerhiya sa Lagyan paligid. ng EMF. Pagkatanong ko kung may multong nakatira rito, Meron bang nakatirang multo rito? sakto naman may isang orb na dumaan at nakunan ng kamera. Pero nakakapagtaka, hindi naman umilaw ang EMF sensor ko. Pwede mo ba pailawin yung EMF? Isang beses lang. Wala. Ba't meron akong naramdaman dito? Pwede ba pailawin yung EMF? Dahil walang naging respond ang EMF sensor ko sa lapag, minabuti ko nang itigil ang pag-check dito sa loob. Tara. Mahirap nang pilitin kung walang technical reading. Ayan yung lumapit. Kaya dahan-dahan ko nang nilisan ang silid na ito. Alis na ako. Pasensya na. Saan ang daan dito? Ayan yung kabilang mansion. Yung in-explore natin kanina. Pagkatapos ko dito sa taas, bumaba na ako. So doon lang ako nakaramdam ng kilapot. Doon sa pinaglagyan ko ng EMF. Paglabas ko ng mansion, sinalubong ako ng napakatahimik at napakadilim na bakuran. Ang lalaki ng punong kahoy dito.
Ito, anong meron dito? At kapansin-pansin talaga na puro Baka ito malalaking yung kahoy at bakuran matatandang nila. puno na itong mga nakatayo rito sa gilid ng mansyon. Taniman ng mga punong kahoy. Ayun yung kabilang mansion. Yung explore natin kanina. Try na natin dito. Meron magsalita sa Habang naglalakad ako rito sa labas ng mansyon, kung meron sumagot may sa atin. napansin akong isang napakalaking kahoy na talagang umagaw sa aking atensyon. Laki ng punong kahoy. Ninagpasan ko ang malaking kahoy at nagpatuloy ako hanggang sa makarating Nasa sa dulo likuran na ng tayo. mansyon. Pagkabaybay ko rito, biglang pumasok ang isang kakaibang kaba na hindi ko naramdaman sa ibang bahagi ng bakuran. Yan, puro gubat na rito sa likuran. Nagpatuloy ako sa paglalakad, Nakatakot. ngunit nang ako ay napahinto, isang kakaibang boses ang nahagip at na-record ng aking kamera. Wala niya tandaanan dyan. Dahil sa tindi Balik ng tayo. naramdaman kong kilabot, Sarado hindi ko na doon. pinatagal pa. Dali-dali na ako naglakad palabas ng mansyon. Talagang ramdam ko na ang panganib at ang bigat sa pwestong yun. Kaya mas mabuting unahin mo na ang kaligtasan. At ang mansyong to ay patunay na kahit gaano karangya ang isang lugar nung araw, kapag iniwan sa dilim at panahon, magiging tahanan na lang ito ng mga kwento at misteryong mahirap ipaliwanag. Hanggang sa susunod na paglalakbay at paggalugad sa mga abandonadong lugar. Ako si Laki Miko dyan. at ito ang ating exploration. Yun, labas na tayo.